The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Monday morning, Brad Jeff, mabuhay ka. Good morning, Ted. At siya, Monday na Monday. Magandang gising na ating mga kababayan. Maganda po ang sikat ng araw. Good morning. Okay, so Brad, go ahead para ka makahabol sa iyong pagkukula. Alam niyo po, maganda po yung tema natin ngayon, mga mirakulo ni Jesus, pagpatuloy lang natin. May mga tao po ba tayo na pagtingin natin, alam niyo po, yung na-judge na natin, wala nang pag-asa yan. Yung tito ko na yan, tagal na niyang lasenggo, adik, ganyan. Parang wala na, sobrang lalim ng bisyo, sobrang gulo ng buhay. Wala nang pag-asa yung marriage na yan, ang dami niyang nasaktan. Sobrang layo na niya kay Lord. Pero alam niyo po, sa Mark chapter 5, may isang lalaking halos tinakwil na ng buong pamilya, buong lipunan actually. Inano na siya, pinatira na lang siya sa sementeryo kung modern day, nasa tombs po siya dahil sobrang siyang demon possessed. Siya po isang violenteng tao, isolated, maraming masasamang espiritu nakatira sa kanya, ang pangalan nga Legion, at siya po'y tinatanikala na. At sa sobrang lakas ng masamang espiritu, nasisira po niya yung kadenang bakal. Pag tinignan niyo to, in other words, yung tao na to wala na, tinakwil na, hinihintay na lang mamatay. Kaya siguro itinira na lang sa sementeryo. The society has already given up on him, pero si Jesus, hindi. Tinawid ni Jesus yung dagat, yung tinatawag na Lake Gennesaret o Sea of Galilee, para lang po makarating sa lugar niya. Nag-iisa lang siyang sinadya. Binagyo pa yung bangka ni Jesus sa gitna ng biyahe na to. So habang ibang tao'y lumalayo sa kanya, si Jesus lumapit. Habang yung ibang tao'y tinakwil na siya, si Jesus gusto siyang pagalingin. At sa isang command lang, pagharap nila ni Jesus, nagkaroon sila ng one-on-one. Sabi ni Jesus, magsilayas kayo. Pinalayas yung masasamang espiritu, pumunta nga ron sa mga baboy and all, at namatay. Pag tinignan niyo Luke 19 verse 10, for the Son of Man, sabi dito, came to seek and to save the lost. Pag tinignan niyo po akala natin si Jesus galit sa mga makasalanan. Akala natin si Jesus galit sa mga ayaw sumunod sa kanya. Hindi po. Dumating siya upang mahalin ka. Pero sa sobra kanyang mahal, hindi kanya pananataliin sa kasalanan mo at sa sitwasyon mo. Hindi naman siya yung, okay lang yan, magkasala, go, go, ne. Sa sobra kanyang mahal, parang any parent will do that, hindi kanya hahayaan sa current state mo. At nang nakita nga po ng mga tao, mga kababayan, kabarangay niya, na siya'y gumaling na, sitting, and in his right mind. Imagine yung transformation from wild to become worshiper, from broken to restored, from rejected at ginamit pa siyang mensahero ng Diyos. Okay, bumalik ka para i-share mo yung kabutihan ng Diyos sa'yo. Ito po yung magandang balita. No one is too far from the hand of God. Baka ikaw mismo nakakaramdam ngayon na napakalayo mo na sa Diyos. Maybe because of your past, failure, yung addiction mo, yung galit mo, yung pride mo, yung choices na mali, yung regrets mo, at ngayon nare-realize mo, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Yes. Hindi siya apektado sa gulo ng buhay mo. Hindi siya intimidated sa past mo. Wala siyang kasalanan na hindi niya kayang tubusin sa krus ng Kalbaryo nang siya'y namatay. So, gusto ko lang kayong encourage. Okay? Kung may mga tao man kayo na sinukuan na, huwag mo agad lagyan ng period yung buhay ng tao habang si Jesus sinusulat pa yung love story niya. Kapag sinabi ng mundo na tapos na, kay Jesus, pag-asa pa yan. Your past does not disqualify you. So, tanong, may bahagi ba ng buhay mo na pakiramdam mo, hindi na to kayang baguhin ni Jesus? Sino yung mga tao naman na kailangan mo ipagpatuloy na ipanalangin, mahalin, hindi pa tapos si Jesus sa buhay nila? Luke chapter 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Tayo manalangin, Panginoon, lunis na lunis, Lord, sa mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Hopeless na sila dahil pakiramdam nila, wala, mga sarili ko magkamag-anak, bumigay na sa akin, tinakwil na ako. Pero Lord, ikaw, hindi ka nagtatakwil ng tao. Pinamahal mo kami upang ang pagmamahal mo ang mag-lead sa amin to repentance, sabi mo sa salita mo. So today, lunis na lunis, Lord, bigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong pagsandal sa iyo. Dahil alam namin, ikaw lamang ang Diyos na mapagmahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen indeed.
Salamat, Brad, sa iyong Amen, pagbibigay Brad. sa amin ng pag-asa na ang bayan ay may pag-asa pa. Yes, of course. Oo, yun ang May pag-asa ating, pa tayo. Oo, salamat. Thank you. Sa nawawala na po ng pag-asa, yun nga po, may pag-asa pa. Ay, salamat na marami, Brad. Kapit Thank you. lang. Ang ganda ng ating Monday dahil nga po itong ating napakinggan po na gabay this morning. Oo nga. Oo nga ako. Oo Tayo, nga. minsan Oo nga. bumibigay na Oo nga. tayo, Oo pero nga. Oo. siguro, Brad Ted, payo ko na lang, hanggat humihinga, umasa. Amen. Amen. Sige. Salamat na marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Salamat kay Dave at kay Kimi na nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much for tuning in. At sa aking kaibigang si Princess Garcia, thank you. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.